So, ang pag-uusapan na naman natin today is paano nga ba magbenta ng wala? So yes, tamang narinig mo. Jimel, possible ba yun? Magbebenta ka ng wala? Oo guys, possible yun. Kasi ako mismo nagawa ko siya. So, good day everyone! Jimel Ibarra nga pala ulit. Okay, so isa po akong entrepreneur and nasa clothing industry ako and may 4 na akong branch dito sa Nueva Vizcaya. So tara, let's go! Bago ang lahat, may kwento muna ako guys. So, pagpasok ko sa business industry, yun nga, nagbebenta kami ng mga gluta tsaka pampaputi na sabon. Okay, before, pag nagbebenta kami noon, wala talaga kaming products na hawak. Okay, paano namin nabebenta yun tao to tao? Okay, ang unang ginagawa namin, talk to people yun. Pero ito, konting ano ko lang sa inyo, before guys, nakakabenta kami noon, hindi dahil sa physical namin eh. Kasi dati ang itim namin, hindi okay yung skin namin, di ba? May mga kasama pa nga ako dati, ang daming pimples. Di ba? Yun yung pinopromote namin eh. Pero nakakabenta kami. Alam mo kung bakit or paano? It's sa picture. Kasi may pinapakita kaming picture. Dati, meron kasing isang sumikat din na parang naging influencer siya. Okay, so yung time na yon, saktong yung product na binebenta namin, ginamit niya, biglang nag-boom. Okay, so damay kami doon. So ang ginawa namin, dahil na-promote niya yung product na yun, ginamit namin yung picture niya. Okay, gusto mo ba pumuti? Ganito, ganyan. Ayan, papakita namin. Ito, yung taong to, ginamit niya to. Siya na mismo, naki-MJS siya. Ito yung ginamit niya. Doon pa lang, nakakabenta na kami. Okay? So, yun yung sa networking company ko. And case in point, iba pa, marami. Eto, naalala ko, I think 2018 yung nag-check ako sa Facebook ko. Nagbebenta ako dati ng alkansya, yung peso cents. Naalala ko yun eh. Kasi dati lata-lata lang yun, tapos didikitan ng ano, ng mga, yung mga bills, ganun, tsaka mga coins. Okay, tapos checkan. Dati ako, naalala ko, ang dami kong binenta nun, pero hindi ko ginawa yun eh. Kasi iba yung mindset ko, hindi mag-ipon eh. Di ba? Kada pepera ako, papaikutin ko lang ulit yun. Ganun yung mindset ko. So yun, nakakabenta ako dati is picture lang din guys. Kumukuha ako ng picture, tapos ang ginagawa ko, pre-order namin. Okay, ang gagawin ko, kukunin ko muna yung pera nila. Okay, ilan po ba yung order nyo? So, pag nakakuha ko ng mga orders na ganyan, pa isa-isa, dalawa, tatlo, paulit-ulit ko, ang ginagawa ko, once na nakabenta akong ganyan guys, pinapost ko sa Facebook. Kaya kung naalala nyo yung may benta, 2016 pa lang ginagawa namin yun eh. Pag may nabentahan kami, pipicturean namin yung tao, hawak yung product. Yun na yung mga proof of legitimacy namin. Gets mo? So in short, doon ako nakaka-gain ng tiwala sa mga tao. 'Di ba? So nakabenta akong ganito, kung pipicture, okay lang po ba picturean kita? 2016. Naalala ko mga ganung time pa lang yun, wala pang gumagawa ng picture-picture dati, kami pa lang. Okay? Kasi ngayon, ganun na rin eh, talamak na rin eh. 'Di ba? So, yun nga, doon ko siya ginagawa before. Pinipicture namin ng Facebook, pinipicture namin, pinopost namin sa Facebook, nakaka-gather ulit kami ng mga clients. Okay, ito pa, isa pang ano, bukod naman doon, naalala ko din yung kami, may tropa kasi akong nag-aalaga siya ng mga exotic animals, gagamba, okay, ahas, ganyan. Nakita ko nung pumunta ako sa crib niya, sabi, pasyal akong ganyan, no, bam bam. Tapos pagpasok kong ganyan, may nakita akong karton dun. Tapos parang lagayan ng egg tray. Pagka-open kong ganun, guys, imagine mo, nakita ko itong may ipis. May ipis, guys, may ipis. Sabi ko, ginagawa nito. 'Di ba? So, nagulat ako na may ipis dun, pinaparami niya, binibreed niya rin pala. Okay, so ang gagawin ng ipis na yan dyan? Ang ginagawa pala nun guys is protein pala yun sa mga tarantula, mga ganun. And yung mga other exotic animals din, yun yung pinapakain nila. Oh, sabi ko, nagulat ako ah. Kaya nagka-idea nga rin ako doon eh. Nung nakita ko yun, nung nasa fish industry naman ako doon, sa ornamental fish, ginawa ko, kasi dati, meron kang, pag nag-iisda ka, nag-fishing ka dati, kailangan mo ng protein din. Okay? Na natural protein, organic na protein. Meron kasing tinitinda dati doon, BBS tawag niya. Meaning ng BBS is hindi yung ano DDS eh, no? Yung BBS, baby brine shrimp, i-hatch mo yun. Para nga akong scientist dati. Alam mo yun, kinakat ko yung Coca-Cola, lalagyan ko ng string, tapos kukuha ko nung hose, tapos
yung ano yun, yung air adjuster, gano'n. Tapos meron akong ano, yung sa hangin din nung, tapos i-hatch mo lang yun, lagyan mo asin kasi salt water yun. Tapos yung mga eggs, gaganon mo. Tapos one day mo siyang ano, parang gabi gaganon, i-open mo siyang, bumubula lang siya. Tapos magiging, pag kinabukasan, magiging ano na siya, mabuhay na siya na shrimp. Maliliit, ganon. Okay, so ginawa ko, para mas maging organic, mahal kasi yun eh, parang isang ganon na lata, 3,000, pero marami naman na yun, guys. So yun nga, ginawa ko naman, para maging organic talaga, naganap ako ng kiti-kiti, yung mga anak ng lamok, o yun, mas naging organic, 'di ba? Kuha lang ako ng Wilkins, yan, kinat ko, tago mo dun sa CR. Kaya pag after 1 to 3 days, ganyan, meron ng mga ano yun, mga kiti-kiti na, harvest mo na ulit. Tapos binibenta ko yun sa plastic. Okay, yung plastic na yung yellow. Nung binibenta ko sa plastic ng yellow, guys, ayun, 100 yung half nun. Tapos punong-puno ng kiti-kiti yun. Ang dali lang naman mag-ano nun eh, mag-culture. Kaya 100 isa, imagine mo makabenta ako sa isang linggo dati nun. Diba, makabenta ako ng 20 na supot ng yellow, may 2,000 na ako. Boom, bibili ako ng ano, malulupit na naman na breed. Ganun. Case in point, ganun ko siya pinagana. Okay, so possible naman talaga, di ba? Possible naman talagang kumita ka ng pera kahit wala kang product. Hindi literally, okay? So yun guys, para maniwala kayo, eto may papapap akong picture sa inyo na product. Boom, ayan. Nakita nyo yan. Yan, dinesign ko lang yan nung June. Yan, mga 15 ata ko siya dinesign. Tapos pinagawa ko na agad, pinatahi ko na rin agad siya. Imagine mo yung pinakita ko na yan, minaydi ko nga lang yan eh. Meron na agad na 10 sa aking nag-order. Okay, nag-order sa akin, pag-release, dadrapan ko na agad sila. 'Di ba? Imagine mo wala pa sa akin yung product, pero meron akong picture. Ayun yung goods na part. Kasi bakit? Hindi na kailangan ano, yung iba pinag-down ko na eh. 'Di ba? Para at least meron na akong pampondo dun sa mga product na yan. Okay, so abangan nyo guys. Balik tayo dun sa topic natin guys na paano magbenta ng wala. So number one, pre-order. So kuha ka ng picture photos ng gusto mong product, at the same time, i-my mo, pwede mong isend sa mga friends mo or i-post mo sa Facebook. Gets? So, yun. Mag-collect ka ng mga orders sa kanila, and then one-time shipment na para minsanan. Okay? Number two, sabi ko nga, para hindi ka masyadong magastusan, ano yung hobby mo? Okay? Ano yung trip mo sa buhay? Na possible, pwede mong ipasa din sa ibang tao. Usually, pag may hobby ka or trip ka sa buhay, nasa iyo na yun eh. Hindi mo na kailangan ng pera yun eh. Tama? So, ang point dun, kung may trip ka or may hobby ka, case in point, yun nga, nung ako dati, nag-iisda ako dati, nag-fish keeping ako, parang binudol ko lang din yung mga tao. 'Di ba? Na, okay, maganda tong ginagawa ko, anti-stress siya, ayun, na-influensyahan ko lang din sila. And then, yung magandang part doon, minamay-day ko siya, pinopost ko siya, may page ako noon, yun, boom, biglang, ang daming pumupunta sa amin before, through kahit nga ibang lugar, nag-order, pinapa-shipping ko. 'Di ba? Through LBC dati. Yun yung another technique. Guys, kaya ako lang naman ginagawa to is para sa mga kabataan kung ano-ano yung ginagawa dyan, puro kalokohan, puro mga walang kwenta. What if ito yung gawin mo? 'Di ba? Hindi ko sinasabing i-full-time mo siya. 'Di ba? What if, imagine mo, na lalo kung 15, 16 ka, imagine mo, case in point, dumidiskarte ka na. Ano ka na lang nun pag 20 ka na? 'Di ba? Para mas dumami yung batang negosyante. 'Di ba? Kasi pag ganito yung ginagalawan mo, alam mo, ang dami mong matututunan eh. Dumidiskarte ka. 'Di ba? Kahit even nag-aaral ka, solid nun. Imagine mo, nag-aaral ka tapos may business ka or may mga diskarte ka na kahit papaano. Imagine mo pag graduate mo, may ano ka na agad, may trabaho ka na agad, 'di ba? Alam ko guys, ang kalaban lang naman natin dito is takot eh. Kasi alam ko marami naman kayong idea dyan, pero natatakot kayo magsimula. 'Di ba? So, ang labanan dito is kung sino yung unang magsisimula. Kasi kahit ang galing-galing mo, ang talitalino mo, 'di ba? Marami kang idea, pero pag hindi mo kayang simulan 'yan, wala pa rin. Huwag kang matakot kasi wala namang mawawala nga sa 'di ba? Okay, walang mawawala sa iyo. Yun nga, wala kang pera, kaya pag nag-uusapan natin dito paano mag-start ng walang pera, 'di ba?
'Di ba? May mga bagay ka nang gagawin, edi doon na sa worth it. Kaya guys, tulungan nyo ako. Okay? So, kung same tayo ng mindset, tulungan natin yung mga kabataan. Naniniwala pa rin naman ako ng kabataan pa rin ng pag-asa ng bayan. Okay, may mga tinitingala din ako mga tao na bata din pero grabe na yung resulta. Marami na ding tao na tulungan. So, possible pa rin siya guys. Kasi ako tulad din ninyo ako dati na bata lang din. Pero yung pagiging matured sa buhay is wala naman sa edad yan eh. Hindi porket bata ka, matanda ka, wala yun dun. Tandaan nyo guys, galing lang din ako dyan sa pagkabata and thankful ako kay Lord na pinaranas niya sa akin ng mga worst case scenario sa buhay ko habang bata pa at nag-mature ako ng ganito. Kasi alam ko guys, may iba't ibang bridge tayong dinadaanan pero isa lang din yung pupuntahan natin. So baka mas magaling ka sa akin, baka mas matalino ka pa sa akin, baka mas madiskarte ka pa sa akin guys, try mo to. Kaya kung may napulot kang aral ngayon, execute mo na agad. And yun, thank you guys sa panonood. Sana may natutunan kayo. At the same time, pa-like and comment na lang kayo dyan kung ano yung mga trip nyo pang ano. And share nyo na lang din para at least mapanood ng mga kabataan dyan. Siya nga pala guys, yung release ng clothing namin. Ayan, yung sinabi ko kanina, yung pinagkwentuhan natin. Hopefully, this July, available na yon. Okay, limited lang yun guys, pero solid yung quality nun. Hindi ko yung mabibigo doon, promise. So maraming salamat sa oras nyo guys. Jamie Ibarra nga pa ulit na nagsasabi na hindi ka mananalo kung hindi ka tataya. Hindi ka rin mananalo kung hindi ka susugal. And I'm out. Thank you sa panonood guys. See you next vlog.